Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 361, ang enlightenment ni Shikiyong. Matapos masira ang Zuan Chi layer, ang purple spirit ni Lin Feng ay nagbago din, mas mukhang totoo ito kaysa dati, mukhang totoong mabangis na hayop. Pagkatapos lumitaw, ibinuka ng espiritu ang dambuhalang bibig nito at tinitigan ng mga tao gamit ang dambuhalang mata nito. Mukha itong hayop at nakakatakot. Air. Sa sandaling iyon, hinigpitan ng dragon ang katawan ni Leng Yu at nakatitig sa kanya gamit ang mabangis nitong mga mata. Nakaramdam ng lamig si Leng Yu sa kanyang katawan. Galit na galit siyang sumigaw at nagpakawalan ng mabangis na blade energy na naglalabas ng sipol habang hinihiwa ito sa hangin. Ang katawan ni Leng Yu ay parang isang malaking talam na hinihiwa ang lilang dragon. Gusto mo pa bang mabuhay? Sabi ni Lin Feng na tila malamig sa yelo, nagsimula siyang sumugod patungo kay Leng Yu na kinulong ng purple dragon. Sa kamay ni Lin Feng, mayroon pa ring itim na lotus. Umalis ka, galit na sigaw ni Leng Yu nang makita niya ang itim na lotus ni Lin Feng. Alam niya kung gaano kakilakilabot ang itim na lotus na iyon, kapag damapo sa kanyang katawan, masusunog siya hanggang sa mamatay. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hindi pa rin tumitigil si Lin Feng. Noong una, ayaw niyang patayin si Leng Yu ngunit sinubukan siyang patayin ni Leng Yu kaya syempre, hindi magpapakita si Lin Feng ng awa. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang kamay at lumalapit kay Leng Yu. Patay na si Leng Yu. Naisip ng karamihan nang makita nila ang itim na lotus ni Lin Feng. Ang dalawang ito ay parehong sinubukang patayin si Lin Feng ngunit sa huli si Leng Yu ay papatayin ni Lin Feng. Mamatay. Masamang sabi ni Lin Feng. Maglakas loob ka ba? Sa sandaling papatayin na ni Lin Feng si Leng Yu, isang napakalakas na boses ang kumalat sa hangin. Pagkatapos, isang hindi kapanipaniwalang enerhiya ng blade ang pumuno sa kapaligiran at pinalibutan ang katawan ni Lin Feng. Naramdaman ni Lin Feng na siya ay nasa loob ng dagat ng mga talim. Sa likod niya ay isa pang cultivator sa Zuan Chi layer na may blade spirit. Ang nakakatakot na enerhiya ng talim ay pinakawalan sa isang iglap, tumalon si Lin Feng sa hangin at kasabay nito, ang liwanag mula sa pag-atake ng talim ay tumama sa kalangitan at naputol ang posisyon kung saan. Nakatayo lang si Lin Feng. Mamatay. Ang isa pang talim ng liwanag ay bumakas sa hangin at hiniwa ang lilang espiritu na pumipigil sa katawan ni Leng Yu. Sa isang iglap, umungal ang purple dragon at kaagad pagkatapos ay nag-transform sa hindi. Mabilang na bilang ng mga purple na ahas, na lumipat sa gilid ni Lin Feng. Si Lin Feng ay nakatayo sa hangin na napapalibutan ng dagat ng mga purple na ahas at tumingin sa ibaba, ang lalaking may talim ay naglalakad patungo sa kanya, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Feng. Ang kanyang blade energy ay sumalakay sa buong kapaligiran. Nagkita na tayo. Sabi ni Lin Feng na malamig at nakahiwalay. Talaga, nagkita na tayo. Sabi ng taong iyon habang nakatitig kay Lin Feng sa langit, parang malamig at nakahiwalay siya habang nakatingin kay Lin Feng. Ang taong iyon ay ang mismong taong lumitaw sa Celestial River upang iligtas si Leng Yu. Inatake pa niya si Lin Feng gamit ang kanyang talim bago umalis. Hindi alam ni Lin Feng kung ano ang katayuan niya para dalhin si Leng Yu sa Imperial Palace. Opisyal, niloko kanya. Sabi ng taong iyon habang nakatingin kay Shikiyong. Si Shikiyong ay nagulat, niloko ni Lin Feng. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Shikiyong habang pinapakipot ang kanyang mata. Kapag ginamit niya ang kanyang apoy na itim na lotus, inilalagay niya ang lahat ng kanyang chi dito. Nang ginamit niya ang kanyang itim na lotus kanina, ang kanyang chi ay naubos na sana at dapat ay nabawi lamang niya ang isang bahagi ng kanyang chi sa ganoong maikling panahon. Sa ngayon, ang Black Lotus ay para sa palabas lang, ito ay isang bluff, wala nang iba pa. Ang lalaking iyon ay nakatingin kay Shikiyong at sinabing dahan-dahan. Opisyal, hindi kanya matatalo, sa makatuwid, ayaw din niyang lumaban sa iyo. Sapat lang ang pressure niya para hindi kayo mag-away. Matapos marinig iyon, sumimangot si Shikiyong at pinandilatan si Lin Feng. Imposible. Imposible. Namutla ang mukha ni Shikiyong. Hindi man lang siya nakaramdam ng excitement matapos marinig iyon kabaligtaran, hindi niya napigil ang umiling. Talaga bang niloko siya ni Lin Feng? Malinaw na walang lakas si Lin Feng upang labanan siya, ngunit umaasa sa kanyang kumpiyansa at panghihikayat, nagawa niyang takutin si Shikiyong at durugan ang kanyang pride. Paano muli si Shikiyong titingin sa mga mata ng mga tao? Pero kung iisipin ng dalawang beses, baka totoo nga ang sinabi ng lalaki. Si Lin Feng ay may lakas lamang ng unang Zuan Chi layer, ang paggamit ng napakapangit na itim na lotus ay tiyak na may mga side effect. At saka, malamang na sinusubukan ni Lin Feng na takutin siya at humanga sa lahat, hanggang ngayon. Ay hindi pa ipinahahayag ni Lin Feng ang kanyang tunay na kulay. Ganoon ba? Sigaw ni Shikiyong kay Lin Feng. Tumingin si Lin Feng kay Shikiyong na parang gusto niyang tumawa, na parang nakakatuwa ang sitwasyon. Sa katunayan, tama ang lalaki, kailangan niya ang kabuuan ng dalisay na chi sa loob ng kanyang katawan upang gawing mabangis na apoy ang kanyang araw na chi at pagkatapos ay i-condense ang mabangis na apoy sa isang itim na lotus. Ilang sandali bago, ginamit na niya ang kanyang itim na lotus minsan at gumamit ito ng hindi kapanipaniwalang dami ng puro chi. Kahit na uminom siya ng tableta at gumaling mula sa kanyang mga sugat, ang kanyang dalisay na chi ay hindi bumalik sa normal sa maikling panahon. Tungkol sa itim na lotus sa kanyang kamay sa sandaling iyon, ito ay talagang isang palabas lamang, ito ay karaniwang imposible para sa kanya na lumikha ng isang tunay na itim na lotus pagkatapos na ilabas ang isa. Naglakad si Lin Feng patungo sa lalaki habang nakapikit ang kanyang mga mata. Na ang lakas ng lalaki ay mas mahina kaysa kay Shikiyong ngunit mas marami siyang karanasan, nakitang-kita ay sinasaalang-alang ang kanyang edad. Tsaka simula pa lang ay, pinapanood na niya ang mga ito.
Binigyang pansin ni Shikiyong ang ekspresyon ng mukha ni Linfang at nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Tama ang lalaki, malinaw na naubos na ni Linfang ang kanyang chi, hindi niya mapawi ang isang itim na lotus na magpapakawala ng buong kapangyarihan nito. Hindi niya kayang lumaban kay Shikiyong, ngunit kahit na isaalang-alang mo ang lahat ng ito, ginamit lang ni Linfang ang kanyang kumpiyansa at panghihikayat para takutin si Shikiyong mula sa pakikipaglaban, tinakat siya nito at pinaalis siya sa daan. Mukhang namutla si Shikiyong at gustong humanap ng butas na gagapangin. Sa ganang kanya, ang lahat ng ito ay nagiging mas nakakahiya sa kanya. Habang tumatagal, opisyal, napakabata mo at nakalusot na sa ikatlong layer ng Zuan Qi, mayroon kang napakataas na likas na kakayahan. Dahil gusto mong makamit ang magagandang bagay sa iyong buhay, dapat mong patigasin ang iyong sarili at maging determinado gaya ng dati. Hindi mo maaaring payagan ang iyong sarili na manatiling mababa, dapat mong tanggapin ang kahirapan at kumawala mula sa iyong mga kadena sa pag-iisip na pumipigil sa iyo. Dapat kang magkaroon ng lakas ng loob, kailangan mong maging determinado at matigas. Lahat ng opisyal ay dapat magkaroon ng karanasan, ito lamang ang paraan para maabot nila ang langit. Pagkatapos ng lahat, palaging may mas malakas kaysa sa iyo. Mabagal na sabi ang lalaki habang nakatingin kay Shikiyong. Ang kaluluwa ni Shikiyong ay nanginginig na parabang siya ay nagkaroon ng kaliwanagan. Sa wakas ay naintindihan na niya ang sinasabi ng lalaki sa kanya. Kahit na patuloy siyang itinombo ni Linfang, kailangan niyang tingnan ito bilang isang hamon at makuha backup. Ito ay isang paraan para magkaroon siya ng karanasan at palakasin ang kanyang determinasyon. Nakatingin din si Linfang sa lalaki. Gumamit ng talamang taong iyon, siya ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at nakalusot na sa pangalawang Zuan Qi layer. Wala siyang napakataas na likas na kakayahan ngunit ang kanyang puso ay parang talam, tahimik at determinado. Salamat sa iyong paggabay, sabi ni Shikiyong sa magalang na tono. Ang kanyang mga mata ay hindi na napuno ng puot, sa halip ang kanyang mga mata ay kumikinang na may kaliwanagan. Sa katunayan, lahat ng bagay sa kanyang buhay ay tila may dahilan. Siya ay may napakataas na likas na kakayahan at isang malakas na background. Sa landas ng paglilinang, hindi pa siya nakaranas ng matinding paghihirap, kahit na ang mga labanan na kinakailangan para sa kanya upang makapasok sa susunod na layer ng paglilinang ay pinlano, ang mga taong iyon ay hindi nakipag-away sa kanya hanggang sa kamatayan at tiniyak na hindi siya sasaktan. Nang tingnan mo mula sa aspetong iyon, si Leng Yu ay mas malakas kaysa kay Shikiyong. Si Leng Yu ay dumaan sa maraming paghihirap at nakipaglaban sa ilang mga labanan hanggang sa kamatayan. Ganyan niya nagawa makapasok sa Zuan Qi layer sa napakaikling panahon. Sa makatuwid, dahil sa mga salik na ito, tumakas si Shikiyong nang harapin ang banta ng kamatayan. Siya ay mayabang, ngunit wala pa rin siyang karanasan, tunay na karanasan sa labanan. Kailangan lang ni Linfang na magpakawala ng kaunting pressure para takutin siya, napakalayo pa rin ni Shikiyong para makamit ang ganoong bagay. Young Master, kapag mature ka na, kahit saan ka magpunta, makaka-adapt ka. Sabi ng lalaki kay Shikiyong. This time, hindi na siya tinatawag na officer, basta, Young Master. Mula ngayon, ako, si Shikiyong, ay aalis na sa aking tungkulin bilang isang opisyal sa Imperial Guard. Mahinahong sabi ni Shikiyong. Dati siyang mayabang, dahil sa kanyang pwesto bilang opisyal pero ano pa ba kung titulo lang ang kinatatakutan nila at hindi siya? Kaya ba niyang labanan si Linfang sa ganoong paraan? Tumingon si Shikiyong at tumingin kay Linfang. Hindi pa tapos ang nasimulan ngayon, magkikita tayong muli. Nang matapos siyang magsalita, nagsimulang maglakad palayo si Shikiyong, nakakagulat na aalis siya. Hindi niya pinansin si Linfang at ang iba pa at hindi man lang niya pinansin si Duan Xinye. Pagkatapos ng nangyari kanina, hindi na niya kayang ituloy ang pagmamahal niya, hindi niya nagawang protektahan ito. Maraming tao ang nagulat nang makita siyang umalis, pagkatapos, sinabi rin ng lalaki. Aalis din kami. Sige. Sabi ni Leng Yu habang tumatango. Sinulyapan niya si Linfang ngunit pagkatapos ay sinabi ni Linfang sa malamig na tono. Aalis. Sinabi ko na, walang magliligtas sa iyo ngayon. Ha? Ang karamihan ay natigilan. Itinaas nila ang kanilang ulo at tumingin kay Linfang, balak ba talaga niyang patayin si Leng Yu? Nagawa pa ba niyang patayin si Leng Yu? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 362 masunog hanggang kamatayan. Nagsimulang manginig si Leng Yu, nakatingin din ang lalaki kay Linfang. Naubos mo na ang napakaraming chi mo kaya imposibleng mag-condense ka ng isa pang buong lakas na itim na lotus. Gusto mo kaming panatilihin dito ngunit naisip mo ba ng malinaw ang mga kahihinatnan? Ang lalaki ay nanatiling nakatitig kay Linfang. Kahit na nasa kritikal na posisyon si Leng Yu, ang lalaki sa kabilang banda ay nakalusot sa pangalawang layer ng Zuan Qi at hindi magiging madali para kay Linfang na talunin siya. Aminin ko na naubos ko ang karamihan sa aking chi, hindi ko na makondens ang isa pang makapangyarihang Black Lotus tulad ng nakaraan ngunit may kapangyarihan pa rin akong patayin si Leng Yu. Noong nakaraan, nagawa mo akong pigilan sa pamamagitan ng pag-atake sa akin gamit ang iyong talam, hindi na mauulit ang mga nakaraang pagkakamali. Sabi ni Linfang habang nakatitig sa kanyang kausap. Dahan-daang itinaas ni Linfang ang kanyang na naglalaman ng kanyang itim na lotus at sinabi. Itataya mo ba ang iyong buhay dito? Ang tanong na iyon ay umalangaw sa katahimikan ng kapaligiran. Tumingin ang karamihan kay Linfang, inamin niya na naubos na niya ang karamihan sa kanyang chi, ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanyang kausap na papatayin niya si Leng Yu. Pagkatapos ay naglakas loob siyang tanungin ng lalaki kung handa ba siyang magtaya ng kanyang buhay sa kapangyarihan ng itim na lotus, kung hindi siya makialam, mamamatay si Leng Yu, kung susubukan niyang pigilan si Linfang, kung gayon ang itim na lotus ay gagamitin laban sa kanya. Ang lalaki ay nanatiling nakatitig kay Linfang.
Isusugal ba niya ang kanyang buhay na nakataya? Halimbawa, kung nambobola si Lin Feng, magkakaroon ng pagkakataon ng lalaki na patayin si Lin Feng sa kanyang mahinang estado, ngunit kung ang itim na lotus ni Lin Feng ay sapat pa rin ang kapangyarihan upang patayin siya, kung gayon ang sugal ay magbubuwis sa kanyang buhay. Aaminin ko na ikaw ay hindi ka panipaniwalang likas na matalino, iniisip ko na dapat nating itago ang nakaraan at bumuo ng isang tulay ng pagkakaibigan. Maaari kitang ipadala sa isang lugar kung saan magkakaroon ka ng hindi ka panipaniwalang mga pribilehyo, kung pupunta ka doon, walang sinuman sa Zuyu ang maglalakas loob na mangbuli sa iyo kailanman. Nang marinig ng karamihan ng lalaki, lahat sila ay natigilan, gusto niyang ipadala si Lin Feng sa isang hindi ka panipaniwalang lugar. Halatang naiintindihan ng karamihan kung ano ang ibig sabihin nito at kung saan ang lugar na iyo. Ito ay isang espesyal na lugar na puno ng hindi mabilang na hindi ka panipaniwalang mga henyo. Ngunit hindi naramdaman ni Lin Feng na kawili-wili ang panukala, walang maglalakas loob na ay bully siya muli. Kung hindi nagkakamali si Lin Feng, sina Shikiyong at Leng Yu ay balak ding pumunta sa lugar na iyon. Kung mas mahina si Lin Feng, magagawa pa rin siya ni Shikiyong na ay bully, gayunpaman, kung malakas siya, kailangan ba niyang umasa sa anumang tulong mula sa labas para protektahan ang kanyang sarili? Sino ba naman ang maglalakas ng loob na ay provoke siya? Tulad ng dati, ang lahat ay laging umaasa sa personal na lakas. Ang mahihina ay hindi maiiwasang mabuli ng malalakas, nasaan man sila o kung ano ang kanilang katayuan, samantalang ang malalakas ay maaaring mangapi at makontrol ang mahihina. Si Lin Feng ay walang pidgel, natural at walang pakialam. Gusto niyang pumailang lang sa langit at gawin ang anumang gusto niya, at walang maglalakas loob na ipahiya siya. Ngunit lubos din niyang naunawaan na ang mundo ay malupit, ang tanging paraan upang makamit ang gusto niya ay ang maging napakalakas, nagiging mas malakas na hakbang-hakbang hanggang sa maabot niya ang langit. Siya ay nagnanais na pumailang lang sa langit ng higit sa anupaman, siya ay nagnanais na makakalipad sa kabila ng mga ulap at tumingin sa mundo mula sa itaas. Tulad ng isang hindi kapanipaniwalang bayani, gusto niyang mapatay ang kanyang mga kaaway sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, sa ganoong paraan, walang sino man ang maglalakas loob na ay bully siya, kung sino man ang manggahas, sila ay mamamatay. Noong mga araw na iyon, ang lakas ni Lin Feng ay napakalayo sa pag-akyat sa langit, ngunit kahit papaano ay napipigilan na niya ang napakaraming tao na ipahiya siya. Sa Celestial River, si Leng Yu ay naging labis na mayabang at sinubukang patayin siya, at ngayon, sa Imperial City, muling sinubukan ni Leng Yu na patayin siya, kung hindi papatayin ni Lin Feng si Leng Yu, ang kanyang puso ay hindi kailanman magiging mapayapa. Kailangan niyang patayin si Leng Yu para makapagpahinga siya. I'm sorry, hindi ako interesado. Sagot ni Lin Feng. Pagkatapos ay tinawag niyang muli ang Purple Dragon Spirit, at isang hindi kapanipaniwalang purple energy ang lumitaw sa paligid niya, mukha siyang isang mabangis na hayop. Ang pagtanggi ni Lin Feng ay namangha sa lalaki. Hindi interesado si Lin Feng. Pangatlong beses na niyang narinig na may taong tumatangging pumunta sa banal na lupain para sa mga cultivator. 18 taon na ang nakalilipas, may dalawa pang tao na tumanggi din sa isang imbitasyon, ang isa ay ang henyo na si Zhu Guqing ngunit hindi alam ng lalaki ang pangalan ng ibang tao, ang alam lang niya ay ang cultivator ay mayroong dual spirit. Noon, bata pa ang lalaki, hindi pa siya nakakalusot sa Zuanqi layer noon, at hindi nakapunta sa lugar na iyon. Mula nang magkaroon siya ng akses sa Holy Land na iyon, walang sino man ang tumanggi sa isang imbitasyon. Gusto ng lahat na magkaroon ng pagkakataong pumunta doon higit sa anupaman. Ngunit tumanggi lang si Lin Feng. Hindi lang isang segundo lang ang ginawa ni Lin Feng para magdesisyon, ngunit nagsimula rin siyang mag-focus muli kay Leng Yu habang hindi pinapansin ang lalaki. Si Lin Feng ay sumulong, ang kanyang katawan ay napapalibutan ng kanyang purple spirit, itinaas niya ang kanyang kamay na naglalaman ng itim na lotus at naglakad patungo kay Leng Yu. Nanginginig si Leng Yu, akala niya ay nakatakas siya sa balat ng kanyang mga ngipin, ngunit sa huli, papatayin pa rin siya ni Lin Feng. Tumingin si Leng Yu sa lalaki dahil siya ang huling pag-asa ni Leng Yu, umaasa lang siya na matatalo ng lalaki si Lin Feng. Sinabi ng lalaki kay Leng Yu na siya ay magiging isang maalamat na cultivator sa hinaharap, paano magtatapos ang kanyang alamat dito? Hindi siya pwedeng mamatay. Lin Feng, sigurado ka ba? Alam mo ba kung ano ang tinanggihan mo lang? At saka, alam mo ba kung sino ang gusto mong patayin? Pagbabanta sa lalaki habang nakatitig kay Lin Feng. Hindi ko alam, ang alam ko lang ay papatayin ko ang sino mang magtangkang pumatay sa akin. Walang pakialam na sagot ni Lin Feng. Alam mo ba ang pangalan ng Snow Dragon Guards, ang mga tagapagtanggol ni Zuyu? Galit na sigaw ng lalaki nang makita niyang tinatanggihan ni Lin Feng ang kanyang alok, ang lalaki ay sumigaw ng agresibo at malakas na sapat upang takutin ang sinuman, kabilang si Lin Feng. Mga bantay ng Snow Dragon. Si Lin Feng ay namangha, hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanila. Ang alam lang niya ay si Liu Kanglan ang tanging taong nagpoprotekta kay Zuyu sa huling dekada at sa huli, hinatulan siya ng kamatayan dahil dito, sa mga mata ni Lin Feng, ang Snow Dragon Guards ay isa lamang biro. Ang hindi alam ni Lin Feng ay ang Snow Dragon Guards din ang pinakamisteryoso sa lahat ng hukbo. Isa sila sa pinakamalakas na sundalo sa buong bansa. Ang mga taong naging opisyal ng Snow Dragon Guards ay ginagalang at iginagalang. Nakatakda na si Leng Yu na sumali sa Snow Dragon Guards sa hinaharap, kung papatayin mo siya, papatayin mo ang isang recruit ng Snow Dragon Guards. Pagpapatuloy ng lalaki nang makita niyang huminto si Lin Feng. Huminto si Lin Feng sa ere at nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang at ang kanyang mga labi ay gumalaw nang sabihin niya. Ano ang kinalaman sa akin, Jim the Snow Dragon Guards?
Pagkatapos, ang lilang espiritu ni Lin Fang ay sumabog sa hangin at sa isang iglap, mahigpit na itong nakapulupot kay Leng Yu, ang paggalaw na iyon ay nagulat sa lahat. Ano ang kinalaman ng Snow Dragon Guards kay Lin Fang? Ang purple na dragon ay umungal, ang nakamamatay na chi ay pumuno sa hangin at ang karamihan ay nakakita ng espiritu na nagsimulang kumilos. Nakatali pa rin ang katawan ni Leng Yu ng purple dragon na nagpaangat sa kanya sa ere, hindi na siya makagalaw. Itinaas ni Lin Fang ang kamay na napapalibutan ng itim na apoy at inatake si Leng Yu ng buong kalupitan. Isang malakas na sigaw ng paghihirap ang sumabog sa bawat direksyon at masakit na tumusok sa tainga ng lahat. Nilamon ng itim na apoy ang katawan ni Leng Yu na sinunog ang bawat pulgada ng kanyang laman. Ang lilang espiritu ay nasa himpapawid, tinatali pa rin ito ang katawan ni Leng Yu ngunit sa sandaling iyon, walang natitira kundi abo. Si Leng Yu ay nasunog ng buhay, ang tanging natitira sa kanya ay ang nakakapanghinang sigaw na umaalingaw pa rin sa kapaligiran. Si Lin Fang ay nakatayo roon habang ang kanyang mabangis na apoy ay nakapalibot sa kanyang kamay, siya ay mukhang malamig at walang emosyon. Siyempre wala man lang bahid ng awa ang naramdaman niya. Tumingon siya at muling tumingin sa lalaki. Malamig din na tinitigan siya ng lalaki. Sinabi ko na, ngayon, walang magliligtas sa kanya, niligtas mo siya minsan, hindi ko hayaang mangyari ng 2 beses. Sabi ni Lin Fang habang nakatingin sa lalaki. Napatay ko na siya, may gusto ka pa ba? Tinanong ni Lin Fang ang lalaki dahil pinipigilan niya itong patayin si Leng Yu, ngunit pinatay pa rin niya ito, kaya ano ang gusto ng lalaki sa pananatili niya? Sa sandaling iyon, sa kamay ni Lin Fang, mayroon pa ring itim na lotus ngunit hindi na ito kasing itim na kulay, hindi na ito mukhang kasing lakas ng isang sandali. Ilang beses nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lalaki, tinatanong siya ni Lin Fang kung ano ang gusto niya, ano ang magagawa niya. Matagal na niyang binibigyang importansya si Leng Yu, may kaganapan siyang nagdala sa kanya sa Imperial Palace, si Leng Yu ay nakatakdang maging Snow Dragon Guard. Gayunpaman, si Lin Fang ay hindi nagpakita ng kaunting awa at sinunog si Leng Yu ng buhay. Ang Snow Dragon Guards, ang mga tagapagtanggol ni Zuyu, ano ang kinalaman nila kay Lin Fang? Ang mga tagapagtanggol ng Zuyu ay nasa ilalim ng kontrol ng Duan Clan, iyon lang. Si Lin Fang ay hindi tanga, hindi siya magiging lingkod ni Zuyu o para sa Imperial Clan. Pagsisisihan mo ang ginawa mo ngayon. Sabi ng lalaki habang nakatitig saglit kay Lin Fang. Napatay niya ang isang magiging miyembro ng Snow Dragon Guards, bukod pa, nasaktan pa niya si Shikiyong, tiyak na kailangang bayaran ni Lin Fang ang kanyang mga aksyon. Kung gusto mong lumaban, lalaban ako, kung ayaw mong lumaban, umalis ka na. Sabi ni Lin Fang na hindi pinansin ang mga kalabisan na salita ng lalaki. Narinig ni Lin Fang ang parehong walang ginagawang pagbabanta sa lahat ng tinawid niya, lagi nilang sinasabi na pagsisisihan niya ang kanyang mga ginawa, ngunit sa huli ay puro salita lang ang mga iyon, hindi niya naramdaman ang kahit kititim na panghihinayang dahil palagi siyang kumikilos na naayon sa kanyang mga prinsipyo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 363, Bundok ng Uya. Kung gusto niyang lumaban noon, handa si Lin Fang na labanan siya, kung gusto lang niyang ibuka ang bibig, dapat tumili ang lalaki. Si Lin Fang ay nakatayo sa hangin at tinitigan ang lalaki na may matalim na tingin. Kung nagdududa siya sa lakas ni Lin Fang, maaari siyang lumaban dito at ngayon, maaari siyang sumugal at tingnan kung may lakas pa si Lin Fang na labanan siya. Sumulyap ang lalaki kay Lin Fang at kaagad pagkatapos na sumulyap kay Duan Xinye, agad siyang nagdesisyon, anuman ang sitwasyon, patay na si Leng Yu, pinatay siya ni Lin Fang at hindi na iyon mababago. Kung lalaban siya at may lakas pa si Lin Fang para lumaban, tiyak na papatayin siya ni Lin Fang. Kung si Lin Fang ay wala ng lakas para lumaban at nambobola lang, kung talagang naubos niya ang lahat ng kanyang chi, mapatay pa kaya ng lalaki si Lin Fang. Maaari ba niyang baliwalain ang damdamin ni Prinsesa Duan Xinye at patayin si Lin Fang? Hindi niya makalimutan na si Lin Fang ay bahagi ng paksayon ni Duan Wuya, kung malakas si Shi Qiyong, maaari niyang patayin si Lin Fang ngunit hindi magagawa ng lalaki ang parehong aksyon, kung hindi, siya ay maparusahan. Sa makatuwid, mabilis siyang nagpasya na mas mabuting umalis, pagsisisihan ito ni Lin Fang sa hinaharap. Magkikita tayong muli, sabi ng lalaki kay Lin Fang na tinig. Kaagad pagkatapos, ang kanyang silweta ay kumikislap at nawala ng walang bakas na ikinagulat ng mga tao. Si Shi Qiyong, Leng Yu at ang lalaki ay tatlong napakalakas na cultivator ng Zuan Chi layer at lahat sila ay gustong pilayin ang paglilinang ni Lin Fang at may ilan pang gustong patayin siya, ngunit ang resulta ay si Shi Qiyong at ang lalaki ay nakatakas habang si Leng Yu ay nasunog ng buhay. Sa wakas ay napagtanto nila na ang binata na labis na nagustuhan ni Duan Xinye ay mas misteryoso kaysa sa kanilang naiisip. Ang kanyang likas na kakayahan ay higit na nakakatakot kaysa sa una nilang naisip. Tumingon si Lin Fang at sinulyapan ang mga tao na may malamig na tingin. Agad na naramdaman ng mga tao sa karamihan na nagsimulang tumibok ang kanilang mga puso. Pagkatapos noon, mabilis na naghiwa-hiwalay ang mga tao at umalis. Nang mawala na ang mga tao, lumutang si Lin Fang sa lupa. Huminga siya ng malalim, wala na siyang matalim na ekspresyon, mukha na siyang pagod at naubos. Itinulak ni Lin Fang ang kanyang sarili sa punto ng pagkahapo. Pinagsama-sama niya ang kanyang purong chi para ilabas ang buong kapangyarihan ng kanyang itim na lotus ng 2 beses. Halos wala na siyang pure chi. Halos hindi maitaas ni Lin Fang ang kanyang kamay. Kung inatake siya ng lalaki, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Lin Fang, ang lalaking iyon ay mas nakakatakot kaysa kay Leng Yu. Lin Fang, sabi ni Duan Xinye habang gumagalaw sa tabi niya. Nang makita niyang si Lin Fang ay mukhang namumutla, nagsimula siyang makonsensya. Napunta si Lin Fang sa posisyong ito dahil sa makasarili niyang gustong makita siyang muli.
Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Marahan na sinabi ni Linfang kay Duanzin. Pagkatapos ay lumitaw ang isang kaibig-ibig na ekspresyon sa kanyang mukha. Itinatago niya ang lungkot na hindi niya ito mapapangasawa. Hindi mo na kailangang lumipad pabalik, sasamahan kita hanggang sa labasan. Sabi ni Duanzin kay Linfang. Bahagyang tumango si Linfang at nagsabi. Sige, maglakad tayo sa palasyo. Ang Imperial Palace ay napakalaki, tila isang walang katapusang tanawin. Mayroong 7,200 malalaking tirahan, 3,600 silid kainan, hindi mabilang na bilang ng mga ordinaryong bulwagan at mga tao, mayroong higit sa 4,000 bundok at 300 mga ilog sa loob ng teritoryo ng palasyo. Ang Imperial Palace ay parang isang maliit na mundo sa loob ng mundo. Bukod dito, kung isasaalang-alang ang lahat ng ito, ang Imperial Palace ay lubhang kalmado at tahimik. Napapaligiran ito ng mga bundok at ilog, ang mga magagandang tulay ay itinayo sa ibabaw ng mga lawa, ang matataas na bundok ay may mga ilog na payapang umaagos pababa, paminsan-minsan ay may mga taong makikitang naglalakad sa tanawin. Siyempre, ang iba pang mga kalsada ay humantong din sa malawak na kapatagan kung saan makikita ni Linfang ang mga taong nakikipaglaban. Ang ilan sa mga laban na ito ay inayos upang subukan ang kanilang lakas, habang ang iba ay aktwal na mapanganib na mga labanan. Nang makita ng mga tao si Duanzin, nagulat sila. Si Duanzin ay nakakagulat na naglalakad mag-isa kasama ang isang binata. Si Duanzin ay mukhang malambot at maamo, siya ay mukhang isang batang babae na umiibig. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa Imperial Palace. Si Linfang ay casual ding tumingin sa paligid. Linfang, nakakakita ka ba dyan? Ang tawag dito ay Wo. Kaya Mountain, doon nakatira ang kapatid kong si Wuya. Sa sandaling iyon, itinuturo ni Duanzin ang isang malayong bundok, ang tanawin ay kapansin-pansin. Ang paanan ng bundok ay esmeralda berde at ang mga ilog ay umiikot sa luntiang halamanan, ito ay napakaganda. Bukod dito, sa dulo ng bundok, mayroong isang maliit na palasyo, sa gilid ng palasyo, mayroong isang malaking talon na umaagos mula sa bundok hanggang sa ilog sa ibaba. Napakagandang tanawin. Napabuntong hininga si Linfang sa pagkamangha. Inakala lang ni Linfang na ang lahat ay magiging napakalaki at kahanga-hanga sa Imperial Palace, ngunit habang naglalakad sa iba't ibang lugar, naiintindihan niya na ito ang kakaibang kagandahan at karelegan na taglay nito. Tunay na kahanga-hanga ang pamumuhay doon, lalo na sa mga lokasyon kung saan nakatira sina Duan Wuya at Duanzin. Ang mga lugar na kanilang tinitirhan ay napakaganda at tahimik. Si Duan Wuya ay nanirahan sa isang nakamamanghang tanawin ng bundok habang si Duanzin ay nakatira sa isang tahimik na kagubatan na may batis. Ito ay talagang mahusay, ngunit hindi ko ito makikita sa hinaharap. Sabi ni Duanzin na medyo malungkot, ngunit agad na napalitan ng ngiti ang kanyang kalungkutan, mahalaga ba talaga ang ganitong tanawin? Ang pinakamahalagang bagay ay makakasama niya si Linfang. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Duanzin ang isang kamay sa tabi niya, nagsimulang hawakan ni Linfang ang kanyang kamay gamit ang kanyang mainit at banayad na kamay. Nanginginig si Duanzin at tumingin kay Linfang. Nakatingin ito sa kanya na may maningning na ngiti sa labi. Maganda ang ngiti ni Duanzin habang nakatingin kay Linfang. Sinimulan ding hawakan ni Duanzin ang kamay ni Linfang. Ang araw ay nagpapalabas ng liwanag nito pababa sa dalawang katawang ito, isang talento at gwapong binata, naglalakad na magkahawak kamay kasama ang isang magandang marangal na babae na may magandang tanawin sa likuran, ang eksena ay parang isang bagay na ikinwento lamang sa mga kwento. Si Linfang ay matamis na nakangiti, si Duanzin ay kasama niyang naglalakad at hawak ang kanyang kamay para malaman ng lahat na magkasama sina Linfang at Duanzin. Maiisip lamang ng isang tao ang uri ng panggigipit na naranasan ni Duanzin. Siya ay isang magandang dalaga, siya ay isang prinsesa, ngunit para kay Linfang, tatalikuran niya ang kanyang katayuan, ang kanyang pamilya at ang kanyang karapatang manirahan sa Imperial Palace, para lamang makasama siya. Nakaramdam siyang hindi mapigil ang pananabik para kay Linfang, bigwan ba niya ito? Sa sandaling iyon, sa mga bundok, sa tabi ng isang talon, dalawang tao ang lumitaw. Katulad ni Linfang at Duanzin, ang dalawang taong ito ay isang gwapong binata at maganda babae. Nang makita ng dalawang taong ito sina Linfang at Duanzin, medyo nagulat sila. Ang gandang babae. Naisip ng binata nang makita niya si Duanzin. Siya ay tumingin mahalaga at eleganteng tulad ng isang bulaklak ng lotus na namumulaklak. Ang ganda ng ngiti niya na nagliliwanag mula sa kanyang mukha. Ang magandang babae sa kanyang tabi ay kapwa alagad, siya ay napakaganda ngunit hindi pa rin niya maabot ang kagandahan ni Duanzin. Kaagad pagkatapos, dahan-dahang lumangon ang binata at tumingin kay Linfang. Pakiramdam niya ay nakita na niya si Linfang sa nakaraan, ngunit hindi niya ito maalala. Nakilala na ba natin siya dati? Tanong ng binata habang nakakunot ang noo. Nakatingin ang batang babae kay Duanzin. Hindi man lang niya pinansin si Linfang. Napakaganda ni Duanzin na naging dahilan para hindi siya comfortable, lalo na't ang kanyang kapwa-disipulo ay nakatingin sa kanya ng hindi malinaw na paraan kanina. Nang marinig ng batang babae ang kanyang kapwa-disipulo, lumingon siya kay Linfang at ganoon din ang pakiramdam, na parang nakita na niya si Linfang sa isang lugar, ngunit hindi niya maalala kung saan. Sa himpapawid, sumigaw ang isang agila at saka tumabi sa binata. Nang marinig ni Linfang at Duanzin ang tawag ng agila, napunta rin ang kanilang atensyon sa direksyong iyon. Sa gayon sandali, pareho silang nagtaas ng ulo at tumingin sa lugar sa tabi ng talon. Sumimangot si Linfang at isang nakasisilaw na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Siya iyon. Ang mga mata ni Linfang ay napakalamig.
Kahit na hindi pa niya nakita ang mga ito noon, base sa kanilang paglalarawan at sa agila, nahulaan na niya kung sino na sila. Sa araw na iyon ay bumalik siya mula sa Celestial River patungo sa Yangzhou City. Habang nagmamadali siya patungo sa Yangzhou City, dalawang siluwet ang lumitaw sa ibabaw ng isang agila. Nagkaroon lamang siya ng oras upang makita ang mga ito na lumipad sa malayo. Nang dumating si Lin Feng sa Yangzhou City, nakita niya na ang mga taong ito ay dinurog ang mga estatwa ni Liu Kanglan at Lin Feng at pinatay ang sundalong Chi Xi na nagbabantay. Sila ay sobrang malamig ang dugo at ganid. Sinabi nila na kung gusto ni Lin Feng ang kanyang paghihiganti, mahahanap niya sila sa Imperial City. Naaalala pa rin ni Lin Feng ang kanyang pangalan. Ling Tian. Napansin ni Ling Tian ang malamig na pandidilat ni Lin Feng at naramdaman niya ang malamig na lamig ng layuning pumatay. Napangiwi si Ling Tian nang mapansin niya ito. Sigurado si Ling Tian na hindi pa niya nakita si Lin Feng ngunit napakapamilyar niya. Matagal na niyang nakalimutan ang tungkol sa mga estatwa at pagpatay sa ilang hindi gaanong mahalagang mga gwardya. Ling Tian, anong problema? Sa sandaling iyon, sa kalangitan sa itaas ng talon ay may malambot at banayad na boses. Kaagad pagkatapos, lumitaw si Duan Wuya. Sa kanilang tabi at nakita ang dalawang siluwet sa di kalayuan. Nakapagtataka, ito ay ang kanyang kapatid na babae na sina Duan Xingye at Lin Feng. Gayunpaman, sina Lin Feng at Ling Tian ay mukhang hindi sila nagkakasundo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 364, laban sa Agos. Kamahalan, sino ang dalawang tao doon? Tanong ni Ling Tian kay Duan Wuya. Si Duan Xingye ay isang matikas at napakarilag na dalaga, gusto niyang malaman kung sino siya. Gayon din, si Lin Feng ay nakatingin sa kanya sa napakalamig na paraan at nakakagulat na naglalabas ng layuning pumatay sa kanyang mga titig. Nais ding malaman ni Ling Tian kung sino siya at bakit niya ito nakilala. Ang dalaga ay kapatid ko, si Duan Xingye. Sabi ni Duan Wuyan ay kinagulat ni Ling Tian. Ang kanyang kamahalan ang prinsesa. Hindi katakataka na siya ay tumingin napaka-elegante, kaaya-aya at maganda. Narinig ko na ang prinsesa ay napakaganda ngunit ito ay lumampas sa aking imahinasyon. Pambihira ang ganda niya. Sabi ni Ling Tian na nagpahayag ng mga iniisip sa kanyang isipan. Ang kagandahan ni Duan Xingye ay lubos na nakaapekto sa kanya. Ito lang. Sino yung kasama niya? Hindi ko siya kilala. Sabi ni Ling Tian habang nakatingin kay Duan Wuya. Magkahawak kamay na naglalakad sina Lin Feng at Duan Xingye at nagiging mas malinaw ang kanilang mga siluwet habang papalapit sila. Naramdaman ni Ling Tian na kilala niya si Lin Feng at lumalakas ang kanyang intuition. Hindi pa niya nakita si Lin Feng ngunit mayroon pa ring pamilyar na impresyon. Nag-i-imagine ba ako ng mga bagay? Naisip ni Ling Tian ngunit kaagad pagkatapos, pinabulaanan niya ang ideyang ito, bilang isang cultivator, ang kanyang mga sentido ay lubhang talamak, lalo na pagkatapos niyang makapasok sa Zuan Chi layer, hindi siya maaaring magkamali. Siya ay sabi ni Duan Wuya na sa una ay gustong magsalita. Nakasalubong na natin ang isa't isa. Sabi ng isang boses na biglang hamarang kay Duan Wuya. Nakita ni Ling Tian na si Lin Feng ay nakatitig sa kanya. Mukhang malamig ang mga mata ni Lin Feng, narinig ni Lin Feng ang sinasabi ni na Duan Wuya at Ling Tian mula sa malayo. Parang napakapamilyar mo. Sabi ni Ling Tian habang nakatingin kay Lin Feng at sakay dinagdag. Pero patawarin mo ako, hindi ko maalala kung saan ko nakilala ang inyong kamahalan sa nakaraan. Tulad ng inaasahan, hindi niya ako makikilala. Naisip ni Lin Feng. Hindi siya naalala ni Ling Tian. Sa Yangzhou City, sinira niya ang mga estatwa, hindi iyon pinansin ni Lin Feng. Ang inaalala niya ay ang 12-12 ng buhay na nawala dahil sa kayabangan ni Ling Tian. Ang mga sundalong ito ay napatay lahat dahil may gustong makipag-away kay Lin Feng. Hindi mo pa ako nakita ng harapan, ito rin ang unang beses na nagkita tayo ng personal, ngunit hindi kita makakalimutan. Malamig ang boses ni Lin Feng at pagkatapos ay sinabi niya. Ang lugar na aming nakatagpo sa isa't isa, iyon ay sa Yangzhou City. Yangzhou City. Kumunat ang noo ni Ling Tian, ang Yangzhou City ay isang maliit na lungsod lamang, hindi niya gaanong maalala ang tungkol dito, isang tao lang ang kilala niya na nauugnay dito. Ikaw. Si Ling Tian ay natigilan at pagkatapos ay tumingin kay Lin Feng sa malamig na paraan. Naalala niya ang pangalan sa rebulto, Lin Feng. Mukhang naaalala mo na ako ngayon. Sabi ni Lin Feng na malamig at nakahiwalay. Sa Imperial Palace, nakita niya si Leng Yu at ngayon ay nakatagpo pa niya si Ling Tian. Gayunpaman, nasa loob siya ng palasyo ni Duan Wuya. Ang Imperial Palace ay isang komplikadong lugar. Ling Tian, Lin Feng, parang kilala niyo ang isa't isa. Hindi mo naman kailangan na ipakilala ko pa sayo. Sabi ni Duan Wuya nang makita niya sina Lin Feng at Ling Tian na galit sa isa't isa. Hindi niya maiwasang magsalita sa malumanay na boses at ngiti. Gusto niyang lamambot ang kapaligiran. Ngunit naging magkaaway na sila, maaaring baguhin ng ilang simpleng salita ang sitwasyon. Siyempre, imposible, lalo na't ang alitan ni Lin Feng at Ling Tian ay batay sa dugo. Ilang dosenang sundalo ang nasawi, makalimutan kaya ni Lin Feng iyon. Ang dalawa sa kanila ay agresibo na nagtitigan, na parang mga mandaragit. Ang batang babae sa gilid ni Ling Tian ay nakatingin din kay Lin Feng. Tila hindi kasing simple ng pinaniniwalaan niya si Marquis ng Yangzhou City, nakakagulat na kasama niya ang prinsesa. Tila masyadong pala kaibigan si Duan Wuya sa kanya. Noong una, inakala niya na si Duan Wuya lang ang taong nagbigay kay Lin Feng ng titulong Marquis, hindi niya akalain na may relasyon sila. Ngunit malamang na hindi may kukumpara si Lin Feng kay Ling Tian. Alam niya kung gaano kagaling at galing si Ling Tian.
Siya ay walang hanggan na mas malakas kaysa sa kanya, ngayong dumating sila sa Imperial City, lahat ay makikilala sila sa madaling panahon, ang buong lungsod ay hahangaan sila ay nakatakdang maging mga pangalan sa mga labi ng lahat. Xinye, anong ginagawa niyo ni Lin Feng dito? Tanong ni Duan Wuya nang maramdaman niyang medyo kakaiba ang kapaligiran. Sa pagkakataong ito, kausap niya si Duan Xinye. Tumingin si Duan Xinye kay Duan Wuya at sinabi, "Ipapaalis ko si Lin Feng dahil ito ang unang beses niyang pumunta sa Imperial Palace." "Sige, umalis ka na," sabi ni Duan Wuya sa malambot at banayad na tono. Ayaw niyang manatili doon si Lin Feng, nagkaroon ng alitan sa pagitan nila kaya ayaw ni Duan Wuya na mauwi sila sa pag-aaway. Hinailan ni Duan Xinye ang kamay ni Lin Feng. Malinaw na naiintindihan ni Lin Feng kung ano ang ibig sabihin ni Duan Wuya. Nakatingin siya kay Ling Tian. Naubos na ni Lin Feng ang maraming enerhiya sa sandaling iyon, ang pakikipaglaban ngayon ay hindi isang opsyon. At saka, hindi niya kayang hindi magbigay ng mukha kay Duan Wuya. Pagkatapos ng lahat, ang lakas at kapangyarihan ni Duan Wuya ay hindi maisip para kay Lin Feng. Gayon din, patuloy na tinutulungan ni Duan Wuya si Lin Feng at pinahahalagahan niya ang kanilang pagkakaibigan. Si Duan Wuya ay sobrang palakaibigan kay Lin Feng, ayaw ni Lin Feng na magdulot ng mga problema para sa kanya. Si Duan Wuya, bilang isang kaaway, ay nakakatakot. Siya rin ay kay Duan Xinye kapatid, halatang ayaw ni Lin Feng na makipag-away sa kanya. Sa makatuwid, hindi lalabanan ni Lin Feng si Ling Tian doon. "Dumating ako sa Imperial City," sabi ni Lin Feng patungo kay Ling Tian na nagpapikit ng mata ni Ling Tian. Alam niya, syempre, kung ano ang ibig sabihin ni Lin Feng. Bumalik sa Yangzhou City nang umalis siya, sinabi niya na kung gusto ni Lin Feng na maghiganti, maaari siyang pumunta at hanapin siya sa Imperial City at dumating na si Lin Feng. Ano ngayon? Sagot ni Ling Tian. Siya ay tumingin lubhang mapagmataas at mayabang. Naglakas loob si Ling Tian na sirain ang estatwa ni Lin Feng at patayin ang ilan sa hukbo ni Lin Feng. Siya ay walang takot sa lahat ng paraan, para sa kanya, si Lin Feng ay wala, isang simpleng marquis, wala nang iba pa. Sa harap niya, ang mga taong napatay niya ay hindi itinuturing na mga henyo, kaya't sila ay mga insekto lamang, walang sinuman. "Babayaran mo ang pagbuhos ng dugo ng aking mga kapatid," sabi ni Lin Feng na mukhang kalmado, ngunit ang kanyang loob ay kumukulo. "Patay na ang ilang insekto, ano? Sila ay walang silbi," sabi ni Ling Tian na may paghamak. Pinahiya niya ang mga gwardya na pinatay niya. Ilang mga hindi gaanong mahalagang insekto, wala nang iba pa. Paano sila pinapahalagahan ni Ling Tian? "Tungkol sa iyong paghihiganti, sinabi ko na, kung gusto mong makuha, halika at hanapin mo ako, lalaban tayo. Siyempre, sana malakas ka kasi hindi ako magpapakita ng awa sa mahihina," sabi ni Ling Tian sa sobrang mayabang na tono, na nakatingin kay Lin Feng. Noong nagsisimula ng makuha ni Lin Feng ang kanyang reputasyon, nagpa siya si Ling Tian na pumunta sa Yangzhou City at sirain ang rebulto ni Lin Feng, ano ang nagbigay ng karapatan sa walang katulad niya na magkaroon ng sariling rebulto. Bukod pa rito, kasama ni Lin Feng ang eleganteng prinsesa, lalo pang kinasusuklaman ni Ling Tian si Lin Feng mula sa sandaling iyon, o mas tiyak, nagsiselos siya. "Pasensya na," sabi ni Lin Feng at nagsimulang maglakad palayo. Aalis siya kasama si Duan Xinye. Hindi nagtagal ay nawala sina Lin Feng at Duan Xinye sa malayo. Naiwan si Duan Wuya kasama ang dalawang tao. Ngayon na si Duan Wuya, paanong wala siyang impormasyon tungkol sa pagiging magkaaway ni Lin Feng at Ling Tian? "Maghihintay ako," naisip ni Ling Tian. Tinatakot siya ni Lin Feng. Matagal-tagal na rin nang may nang-ahas na magbanta sa kanya. Dahil pinaghintay siya ni Lin Feng, inaasahan niyang makita kung ano ang mangyayari. Isang walang kwentang Chizia Marcos, wala nang iba pa. Nag-aalala lang siya na huwag mawalan ng mukha si Duan Wuya, kung hindi ay agad niyang inatake si Lin Feng. "Lin Feng, bakit ang mga taong ito ang iyong mga kaaway?" Tanong ni Duan Xinye habang mabagal na naglalakad kasama niya sa Imperial Palace. Hindi niya maiwasang magtanong, masyado siyang curious. "Noong una, walang awayan sa amin, hindi man lang kami magkakilala. Hindi nila ako kilala, ngunit dumating sila Yangzhou City, sinira ang mga estatwa namin ni Liu Kanglan, kung iyon lang, ayos lang, ngunit pinatay din nila ang ilan sa aking mga personal na sundalo at sumigaw ng mensahe sa buong lungsod, lahat ay sasabihin sa akin na kung gusto kong makaganti, kailangan kong hanapin sila sa Imperial City." Mabagal na paliwanag ni Lin Feng, galit pa rin siya. Siguradong ipaghihiganti ni Lin Feng ang mga sundalong Chi-Xi na namatay. "Dahil nakilala ko siya dito, tiyak na magwawakas si Ling Tian sa Imperial City, anuman ang mangyari, kahit na maging mabuting kaibigan niya ang pangalawang prinsipe." Nang matapos siyang magsalita, isang malamig at walang awa na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata, mukha siyang isang bisyosong mamamatay tao. Wala pang isang taon, natutunan ni Lin Feng ang maraming iba't ibang mga kasanayan at mas naunawaan niya ang higit pa kaysa sa nakaraan. Sa Imperial City, ang sitwasyon ay nagiging mas magulo, kahit na hindi hinamak ni Lin Feng ang mga natatanging henyo, kailangan din niyang sumalungat sa agos kung minsan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 365, mga kapwa mag-aaral. Nang makita ni Duan Xinye na naglalabas ng malamig na enerhiya si Lin Feng, mas hinigpitan pa niya ang hawak sa kamay ni Lin Feng at ngumiti sa kanya sa malumanay na paraan. Tumingin siya kay Lin Feng at sinabi, "Sa ating mundo, maraming tao ang susubukan at durugan ang pagmamataas ng ibang tao sa pamamagitan ng pagpatay sa mga taong nauugnay sa kanila. Sila ay sobrang talino, napakalakas, at iniisip na sila ay nasa tuktok ng kadena ng pagkain. Para sa kanila, ang buhay ng ilang normal na tao ay hindi gaanong mahalaga.
Alam na alam ni Duan Xinye na si Lin Fang ay walang malasakit, minsan agresibo at malamig, hindi siya nagpakita ng awa sa mga pinatay niya, ngunit sa kanyang puso, mayroon pa rin siyang habag, kung hindi, hindi siya magagalit ng labis na ilang sundalo ang natalo. Kanilang buhay. Sa kontinente, maraming tao ang mabait, tapat at may kakaibang talento, hindi nila gustong pumatay ng tao, gayunpaman, sa sandaling naranasan nila ang lamig at kalupitan ng mundo, ang mga tapat at mabait na kabataang ito ay walang pagpipilian ngunit kunin ang espada upang pumatay. Si Lin Fang ay dumaan din sa isang katulad na salungatan sa kanyang puso. Malupit ang langit at lupa, tinatrato nila ang lahat ng nilalang bilang mga asong dayami, maging si Liu Kang ay may ganitong damdamin. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang iyong puso ay hindi nagbabago, kung ang iyong puso ay mananatiling pareho, ang aking puso ay magiging iyong magpakailanman. Sabi ni Duan Xinye na may matamis na ngiti sa kanyang mukha, na parang sinusubukan niyang pakalmayan si Lin Fang. Nang makita ni Lin Fang ang ngiti ni Duan Xinye, ngumiti siya ng mahina. Sa totoo lang, bilang isang prinsesa, patuloy na sinasaksihan ni Duan Xinye ang mga tao na gumagamit ng mga pakana at mga pakana laban sa isa't isa. Ngunit ang ngiti ni Duan Xinye ay dalisay at malambot dahil hindi niya pinahintulutan ang anumang bagay na dumihan ang kanyang puso. Inunat ni Lin Fang ang kanyang kabilang kamay at marahang hinaplos ang kanyang mukha na nagpamula sa kanya. Pakiramdam niya ay nagliliyab ang kanyang katawan, at dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ulo. Palagi akong mananatili sa aking mga prinsipyo. Mabagal na sabi ni Lin Fang na parang nagdedeclare ng kanyang intensyon. Kahit gaano pa siya kalamag o kung gaano karaming tao ang kanyang pinatay, lagi siyang nananatili sa kanyang mga prinsipyo. Lin Fang, ang mga kaibigan ng kapatid ko ay sobrang galing, lahat sila ay may napaka-importanteng pinanggalingan, si Ling Tian at ang dalagang iyon ay dapat na hindi pangkaraniwang mga tao kung nagawa nilang maakit ang atensyon ng aking kapatid. Kailangan mong mag-ingat, sabi ni Duan Xinye habang nakataas ang ulo. Ang mga taong maaaring pumunta sa bundok ni Huya ay pawang mga natatanging individual. Naiintindihan ko, tumanggo si Lin Fang. Gusto niyang patayin si Ling Tian ngunit hindi ito nangangahulugan na siya ay kikilos ng walang ingat. Si Ling Tian at ang babaeng iyon ay sumakay sa isang Zuan level na mabangis na hayop, sila ay mayabang at mapagmataas, ang kanilang lakas ay dapat ding hindi kapanipaniwala, bukod pa, maaari silang makakuha ng pabor mula kay Duan Huyan na mas pinatunayan kay Lin Fang na sila ay hindi ordinaryong tao. Para mapatay sila, kailangan pa rin ni Lin Fang na maging mas malakas. Patuloy na nag-uusap sina Duan Xinye at Lin Fang habang naglalakad. Sila ng mahabang panahon, nang hindi nila namamalayan, nakaalis na sila sa Imperial Palace. Sa paligid ng Imperial Palace, mayroong isang mahabang ilog at isang magandang kagubatan. Sa gitna, mayroong isang malaking kalsada, ang mga taong pumapasok at umaalis ay napakakaunti, sa sandaling si Lin Fang at Duan Xinye ay papaalis sa Imperial Palace, sila ay nakakita lamang ng ilang mga siluet at mayroon ding isang hindi gumagalaw na karwahe, habang ito ay naghihintay para sa isang tao. Ang ilang tao na naruroon ay lahat ay namangha nang makita nila Duan Xinye, lahat sila ay tumingin sa kanya ng may labis na paggalang na pamamaraan at yumuko ang lahat sa kanya. Nakatingin din sila kay Lin Fang na may mga mata na puno ng kuryosidad. Walang pakialam si Duan Xinye sa kanilang iniisip kung sino si Lin Fang. Ngunit nang dumating sina Lin Fang at Duan Xinye sa tabi ng karwahe, hindi pa rin ito gumagalaw. Isang tao lang ang nakasandal sa gilid, kita nila ang likod ng taong iyon, may dalang espada. Mukha siyang matamlay at nakapikit. Ang bagal talaga ninyong dalawa. Biglang sabi ng isang tamad na boses. Bahagya siyang gumalaw at saka tumalikod. Tumingin ang binatang iyon kina Duan Xinye at Lin Fang, maganda ang mga mata niyang pambabae. At walang pakialam na nakangiti. Wen Aozu. Si Lin Fang ay natulala. Ngunit kaagad pagkatapos, nawala ang pagkagulat sa kanyang mukha at ngumiti din siya. Matagal na tayong hindi nagkikita. Tumiti rin si Wen Aozu at kaagad pagkatapos, tumayo siya ng tuwid at naglabas ng napakatalon na enerhiya na biglang sumalakay sa buong kapaligiran. Nagulat si Lin Fang, pagkatapos ay ang binata na may kagandahang pambabae, ay nagsimulang gumalaw patungo kay Lin Fang na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Natigilan si Lin Fang, pagkatapos ay kumislap din ang mga mata ni Lin Fang nigmapanganib na liwanag at kumilos siya para harangin si Wen Aozu. Espada. Bulong ni Wen Aozu. Itinaas niya ang kanyang daliri na naging kasing talas ng espada nang magsimula itong sumipsip ng sword energy, mukhang matulin at mabangis. Araw. Sabi ni Lin Fang, kasabay nito, iniunat din niya ang kanyang daliri patungo kay Wen Aozu, ang kanyang daliri ay naglalaman ng kanyang sword chi patina. Rin ang kanyang nakakapasong araw na chi. Kur. Ang nakatatakot na enerhiya ay nagsasalpukan sa hangin, nagbanggaan ang mga daliri ni Lin Fang at Wen Aozu at isang bagyo ng kapangyarihan ang sumabog. Napaatras ng 2 hakbang ang katawan ni Lin Fang. Habang si Wen Aozu ay nakatayo pa rin sa parehong lugar, nakatingin kay Lin Fang. Player ng Zuan Qi, tumiti si Lin Fang. Matagal na silang hindi nagkita at tila si Wen Aozu ay nakalusot din sa Zuan Qi layer, ngunit hindi nagulat si Lin Fang, ito ay talagang napaka-normal. Sa oras na siya ay sumali sa Celestial Academy, ang antas ng paglilinang ni Wen Aozu ay mas mataas na kaysa kay Lin Fang. Kahit na noong sila ay sumali sa digmaan, ang antas ng paglilinang ni Wen Aozu ay nanatiling mas mataas kaysa sa antas ng pagtatanim ni Lin Fang. Sa maikling panahon, natutunan ni Lin Fang ang mga pangunahing kaalaman ng alchemy at natutunan ng maraming kasanayan tulad ng pamamaraan ng surplus souls at higit pa doon ay nakapasok siya sa Zuan Qi layer. Si Wen Aozu ay may mataas na likas na kakayahan kaya normal lang sa kanya na tuluyang makapasok sa Zuan Qi layer.
Mas naiintindihan ni Lin Fang ang mga bagay kaysa sa karamihan ng mga tao dahil sa kanyang labis na mga kaluluwa at kanyang pagsasanib sa lupa, dahil sa ito siya ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga tao. Gayunpaman, si Lin Fang ay hindi pa mailalarawan bilang isang hindi kapanipaniwala at walang kapantay na henyo. Sina Wen Aozu, Shi Qiong at maging si Leng Yu ay lahat ay mga henyo sa kanilang sariling karapatan, hindi sila gaanong matalino kaysa kay Lin Fang. Siyempre, ito ay tumutukoy lamang sa mga kakayahan sa paglilinang, sa mga tuntunin ng kakayahan sa pakikipaglaban at pagiging epektibo sa pakikipaglaban, si Lin Fang ay mas advanced kaysa sa karamihan ng mga tao. Nakapasok pa lang siya sa unang Zuan Qi layer ngunit nagawa niyang pumatay ng mga cultivators sa pangalawang Zuan Qi layer. Sa totoo lang, nasa Zuan Qi layer ako pero ngayon lang ako nakabalik at nabalitaan ko na ikaw na ngayon ang pinakamataas na ranggo na disipulo ng Celestial Academy, hindi yun nagpapagaan sa pakiramdam ko pero hindi mahalaga, bakit mo ako binigyan mukha kanina? Tumiti si Wen Aozu. Ilang sandali pa, nang pareho silang nagpakita ng kani-kanilang lakas, nawala na siya sa kapangyarihan ngunit hindi ginamit ni Lin Fang ang lahat ng kanyang lakas. Ang nakakapasong mainit na enerhiya ay nawala sa pinakahuling segundo, bago ito bumangga sa daliri ni Wen Aozu, pagkatapos ay si Lin Fang ay maingat na gumalaw pa atras, ang lahat ng ito ay upang protektahan ang mukha ni Wen Aozu. Hinihintay mo ba ako dito? Tanong ni Lin Fang habang nakangiti. Nagtataka siya, bakit naghihintay doon si Wen Aozu? Ang tagal na nilang hindi nagkita at nakakapagtaka, nandoon si Wen Aozu, may karwahe, parang hinihintay talaga niya si Lin Fang. Talagang hinihintay kita. Sabi ni Wen Aozu habang tumatango na ikinagulat ni Lin Fang. Paano kaya si Wen Aozu? Alam mo ba na si Lin Fang ay nasa Imperial Palace, at higit pa rito bakit niya ito hinihintay? Sinabi ng guro na pumunta ako dito para hintayin ka. Kung kasama mo si Zinye, walang magdudulot sa iyo ng kaguluhan sa Imperial Palace ngunit sa labas nito, maaari kang umasa sa akin upang pigilan ang mga taong nagdudulot ng gulo sa iyo. Paliwanag ni Wen Aozu habang nakangiti kay Lin Fang nang makita niyang mukhang naguguluhan siya. Guro, mukhang nagulat si Lin Fang, mukhang close na close sina Duan Zinye at Wen Aozu. Lin Fang, si Aozu ay kapwa ko estudyante. Sabi ni Duan Zinye kay Lin Fang habang nakangiti na ikinagulat ni Lin Fang. Naintindihan na rin niya sa wakas, ganoon pala iyon. Sina Wen Aozu at Duan Zinye ay kapwa mag-aaral, halatang kilala ni Lin Fang kung sino ang kanilang guro. Yan Yu Pingsheng. Ngunit, sa pagkakataong ito ay nagkamali ang aming guro, maraming tao ang nagdulot ng kaguluhan para kay Lin Fang noong siya ay nasa Imperial Palace. Sabi ni Duan Zinye habang nakangiti ng pilit. Pinlano ni Yan Yu Pingsheng ang lahat hanggang sa huling detalye ngunit may ilang aspeto na hindi napapansin. Nagdulot ng gulo. Zinye, kahit nakasama mo siya, may mga taong naglakas loob na salakayin si Lin Fang. Tanong ni Wen Aozu sa kanyang magagandang mata na puno ng kalituhan. Nakita ni Lin Fang si Shi Qiong. Sabi ni Duan Zinye, siya si Qiong. Ang mga mag-aaral ni Wen Aozu ay lumiit, hindi nakakagulat. Kung nakatagpo ni Lin Fang si Shi Qiong, magiging masama ito dahil galit na galit siya kay Duan Zinye. Walang pakialam si Shi Qiong sa pagbibigay ng mukha sa sinuman. Shi Qiong ay hindi nagdulot ng labis na problema para kay Lin Fang, hindi ba? Nagtatakang tanong ni Wen Aozu. Kung isasaalang-alang ang ugali ni Shi Qiong, hindi niya pababayaan si Lin Fang. Umiling si Duan Zinye at ngumiti, pagkatapos ay narinig niya si Lin Fang na dahan-daang nagsabi. Nag-away kami, walang nangyari. Nag-away kayo. Kalmadong tanong ni Wen Aozu habang nakakunot ang noo. Sinabi ito ni Lin Fang sa isang napaka-relax na paraan ngunit si Shi Qiong ay napakalakas, nakakagulat, sinasabi ni Lin Fang na silang dalawa ay nag-away sa isa't isa.